Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o OFW, at ngayon nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. So mag 1 month na ako dito, ngayong katapusan. So sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa YouTube channel ko, ako ay nag-upload ng mga video tungkol sa aking experience bilang isang domestic helper o OFW at yung mga experience ko sa paglo-loan sa PGH, tips and advice sa mga kapwa ko OFW sa mga first time. So nag-upload pa ako ng mga video para sa mga kababayan ko na mga first time. Sinishare ko yung aking mga experience para makakuha kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. So for today's video, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol naman sa aking agency. Yung bago kong agency na in-applyan. Yung nagpaalis sa akin papunta dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So ang agency ko sa Pilipinas is Global Pro Multi-Service INC. So, yun yung agency ko sa Pilipinas. Nag-apply ako sa kanila last August. Then, pag-apply ko sa kanila, nagbigay ako sa kanila ng mga valid ID. Tiningnan nila yung old and new passport ko. Tapos, in-interview nila ako. So, pagkatapos ng interview ko, nag-schedule sila sa akin ng medical. Tapos, sunod-sunod na yon, nauna yung PIDOS ko, and then bago ako nag-flight, nag-biometric muna ako. So natagalan akong mag-flight dahil sa biometric ko kasi 3 beses akong hindi nakapag biometric. So pangatlo kong punta sa opisina, yun na yung time na naka-biometric na ako kasi nga nung una, late akong in-inform ng aking agency, ng secretary ng agency. So, yung bahay ko kasi nasa Cavite pa, sa General Trias, in-inform niya ako ng 10 a.m. So, alas 10 ng umaga, nag-message siya sa akin, yung secretary ng agency, nag-message siya sa WhatsApp na kailangan kong pumunta ng opisina dahil 1 o'clock ng hapon ay aking schedule ng biometric. So, hindi kinaya ng oras. Kahit pumunta ako, pagdating ko doon is alas 2 na ng hapon. So, late na ako. Kasi nga, late din akong in-inform. Pero sinubukan ko pa rin pumunta doon. So, yung proseso nila sa papaalis sa akin is nauna yung medical ko at saka PIDOS. Doon lang ako natagalan sa biometric kasi kailangan ko pang mag-biometric ulit dahil nung una nga na late ako. Tapos nung pangalawa naman, on time na sana ako. Pumunta ako doon sa lugar kung saan nila ako pinapapunta para sa biometric. Pagdating ko doon, wala din yung pangalan ko sa computer. So, napagastos pa ako ng pamasahe, tapos nagbayad pa ako doon sa building na yon dahil nag-iwan ako ng gamit. So, 40 pesos yung binayad ko dahil bawat gamit na iiwan mo doon, nagpapabayad sila. So, hindi na ako natuloy sa pangalawang beses na pag-biometric ko sana. So, second time na yon, wala ang pangalan ko sa computer. So, bumalik na naman ulit ako sa opisina. At sa pangatlong beses na, yun na yung time na natuloy yung biometric ko. Doon na sa Magallanes. So, nag-biometric ako. Hindi ko lang matandaan yung date na yun, kung ano yung date na yun na pumunta ako ng Magallanes. Nakalimutan ko kasi yung cellphone kong isa nandun kasi lahat ng mga detalye. Hindi ko kasi siya nadala dito. Iniwan ko kasi siya sa pamilya ko, kaya nakalimutan ko na yung date kung kailan ako nag-biometric sa Magallanes. Biometric ako sa Magallanes
marami akong kasama, tapos yung iba hindi sila pumasa dahil yung fingerprint nila ay hindi makita sa computer, hindi makikita yung fingerprint nila. So may nabagsak na kasama namin, tapos ako naman, okay na yung yung biometric ko. So tatlong beses talaga ako pabalik-balik sa opisina at saka sa mga lugar kung saan nila ako pinapapunta para sa biometric. So doon ako natagalan ng konti kasi nga pangatlong beses bago nag-okay yung aking biometric. At punta pa ako sa training center kasi sa Global Pro, kailangan mong pumunta ng training center for 8 days. Bago kanila ibubok ng plane ticket, kailangan mong mag-stay ng 8 days sa training center. So, napaka-hassle para sa mga aplikante. Nag-stay ako sa training center ng siguro 5 days lang yon kasi nga na-schedule na ako ng flight ng 31. So, kailangan na naming mag-PT at mag-briefing. Tapos, yung pag-briefing ko, hindi pa ako na-schedule agad-agad. So, kailangan pang mag-briefing ng 3 beses. Maraming kailangan kabisaduhin at yung pag-briefing nila, iba-iba yung mag-briefing sa mga aplikante. Kaya nung time na malapit na akong mag-flight, sinabi na sa akin ng secretary ng agency na malapit na akong mag-flight. So, in-schedule na ako ng briefing. So, urgent na yun kasi nga malapit na akong mag-flight. So, pinuntahan ko pa sa bahay ng staff ng agency yung magbe-briefing sa amin, yung magbe-briefing sa akin. Kasi nga hindi ako na tuloy na briefing yung mga kasama ko. Hindi ako natuloy kasi sabi nila hindi pa naman daw ako magpa-flight. Sabi ni ma'am na hindi ka pa naman magpa-flight, so uunahin muna natin yung magpa-flight. Tapos biglang lumabas yung schedule ng flight ko. So yun, nagahol na ako sa pagbe-briefing. Kaya pumunta na lang ako sa bahay nila sa Tejero. Pinuntahan ko pa sa Tejero. Kaya sobrang pagod ko nung pag-alis ko ng Pilipinas. Kasi nga, gahol ako sa lahat kasi hindi pa ako nakapag-briefing. So, kailangan naming mag-briefing muna bago ang flight. So, yun yung kunting experience ko sa Global Pro na agency ko. Nung nagpaalis sa akin at nakatanggap ako ng financial assistance na 15,000 pesos dahil ex-abroad na ako. Nakatanggap ako ng 15,000 pesos pero kinaltas nila yung binali ko na 1,000 tapos yung bigay nila sa akin ng secretary ng agency. Nung pagkabigay ko ng passport ko, binigyan niya ako ng 1,000. So, kinaltas din niya yun. So, ang natira na lang is 13,000 pesos yung natira sa akin na pera sa binigay nilang financial assistance na 15,000 pesos. Nakita ko lang kasi sila sa Facebook. Muna nag-Facebook ako, tapos nag-scroll down sa Facebook, tapos biglang nakita ko yung ads na yun. Tapos yun pala yung Facebook page ni Ma'am Casey na marketer ko sa Global Pro. So, nag-message ako, tapos nag-reply din sila, tapos pinapunta ako sa opisina. Tapos yun, tuloy-tuloy na yung proseso. Bali, hindi ako umabot ng 3 months sa pag-a-apply sa kanila. Dahil August 4 ako nag-apply, tapos tuloy-tuloy na. Natagalan lang ako dahil sa biometric. Kasi yung biometric ko nga, gaya ng sabi ko kanina, pangatlong beses ako bago natuloy yung biometric ko. Tapos doon naman sa medical, naanpit ako sa mata, nagawan siya ng paraan ng secretary ng agency. So, nakapag-vaccine ako, tapos PIDOS, tapos kumuha na lang ako ng InfoSheet tsaka NBI, tapos yun, biometric. PT na, tapos nag-stay ako ng
8 days dapat, pero 5 days lang ako nag-stay sa training center dahil naka-schedule na ako na magpa-flight. So, umuwi na ako sa amin at nag-asikaso sa mga gamit ko, tapos sabay nag-briefing na din ako. So, yun yung experience ko sa Global Pro. So, yung experience ko sa pag-stay ko sa training center talagang sobrang hirap. Kasi doon, hindi naman talaga siya accommodation, isa siyang TESDA Training Center. So doon, kapag may mag-TESDA, hindi kami pwedeng magpalakad-lakad, hindi kami pwedeng pumunta ng CR, or hindi kami pwedeng matulog dahil may mag-TESDA. So napakahirap doon kasi siksikan kami, tapos maraming surot, tapos talagang nakahiga lang kami sa simento. Ang banig namin is karton. So, napaka-crowded ng lugar na yon. Tapos, kinabukasan, kailangan mo pang gumising ng maaga dahil isang CR lang. Tapos, basta marami siyang hassle at saka crowded. Tsaka, sobrang hirap ng sitwasyon namin doon. So, tiniis ko na lang dahil sabi ng sekretary ng agency, pag hindi daw kami mag-stay sa training center, hindi daw kami ibubok ng plane ticket. So, para matapos na at makaalis na ako dahil kailangan ko nang magtrabaho, so tinanggap ko na lang lahat ng mga sinabi nila, ginawa ko na lang. So, nagtiis talaga ako ng 5 araw din doon sa training center. Talagang sobrang hirap. So, naligaw pa ako nung pangalawang punta ko doon. Kasi nga, nakalimutan ko yung babaan. So, hindi ko pa kabisado kasi yung Maynila, hindi ako matandain sa isang lugar, kaya naligaw ako. Buti na lang, may nagturo sa akin na sumakay ulit ako ng jeep. Tapos, yung jeep na yun, dadaan dun sa training center. Tapos, yun, nakuha ko na siya. Nakarating din ako doon sa training center na yun. Pero nung pag-stay namin doon, sobrang hirap kasi sobrang dami namin. Tulog lang kami sa simento. Crowded masyado, tapos hindi naman talaga siya accommodation. So, ang hirap ng sitwasyon doon. So, si sir na ano doon, siya yung naka-assign sa pagtitesda. Siya yung nagtitrain sa mga aplikante na magtitesda. At siya din yung nagmamanage sa amin. So, mahirap talaga ang sitwasyon kapag isa kang aplikante, lalo na pag mag-stay ka sa accommodation. So, relate ako sa comments din ni Kabayan na inuutosan sila ng staff, pinapalaba or pinapatrabaho sila, pinapalinis sila. Relate ako sa iyo, Kabayan, kasi nga na-experience ko rin yan. Pero hindi dapat yan. Bawal na bawal yan pag inuutosan kayo ng staff ng agency na walang sahod. Pero yung iba, nakikisama na lang din. Di na lang din sila nagrereklamo kasi nga sa kadahilan ng gusto na nilang magtrabaho, gusto na nilang makaalis. So yung iba nakikisama na lang. Napakahirap talaga pag mag-stay ka sa accommodation. Kapag aplikante ka, lalo na pag galing ka sa Mindanao or sa probinsya, wala ka ng choice kundi mag-stay sa accommodation. Napakahirap. Sa pagkain pa lang, kapos na, tapos yung sitwasyon pa, yung tulugan nyo, minsan punong-puno pa ng surot, minsan karton lang yung sapin nyo, gaya ng na-experience ko. So, halos lahat ng mga naranasan nyo, na-experience ko na rin yan kasi nga, nag-stay na rin ako dati sa accommodation kasi galing akong probinsya at wala akong kakilala dyan sa Maynila. Marami na rin akong na-applyan na mga agency. So, nag-stay ako sa accommodation. Sobrang hirap. Iba-iba yung ugali na kailangan mong pakisamahan. Minsan, may magnanakaw pa. Basta, iba-iba. Marami kang ma-experience. Tulad ng na-experience ko rin. So, yun, ganun talaga pag isa kang aplikante. Lalo na pag walang-wala ka, kapos ka sa budget, tapos wala kang mag-anak dyan sa Maynila,
wala kang mapuntahan, hindi ka pwedeng mag-stay out. Kaya magtitiis ka talaga hanggang sa makaalis ka. So relate ako sa iyo kabayan, ang payo ko lang sa iyo, go ka lang, magtiis ka lang muna. Talagang ganun ang buhay aplikante. Sa pag-a-apply pa lang, napakahirap na. Tulad ng na-experience ko din bago ako nakarating dito. Natulog ako sa, talaga, malapit na sa talaga siya, sa kusina, sa may malapit sa lababo. Tapos yung malita ko na lang yung sinapin ko, tapos yung tuwalya, para hindi ako makahiga sa simento kasi mahirap yun. Magkakapulmonya tayo doon, magkakasakit tayo. Yung experience ko na parang masasabi ko siyang hindi ko makakalimutan kasi nga kahit mahirap naman tayo, hindi naman tayo nakakaranas ng ganun sa bahay talaga natin. Pero pag mag-apply ka at mag-stay ka sa accommodation, lahat mararanasan mo. So, makikisama ka ng bonggang-bongga. Iba-iba ang ugali. Tapos, kailangan mo pang magtiis. Kasi nga yung pagkain hindi rin sapat. So, ganun yung mga na-experience ko rin. I-share sa inyo for today's video yung agency ko, tapos yung experience ko, para lang makakuha kayo ng idea. Tapos, yung agency ko dito sa ibang bansa, ito siya. Ito siya yung t-shirt na to, binigay to sa amin nung nag-flight kami, pinasuot sa amin to. Tapos, pinicturean kami doon sa airport. So, yan yung contact number niya dito sa Saudi Arabia. Una kong agency, Al Injazat, sana yung counterpart nila na agency dito sa Saudi, Al Injazat. Tapos nilipat nila ako sa Darmatog recruitment. Nilipat nila ako dito. So yung application ko nilipat nila dito. So thanks God naman dahil okay naman yung kalagayan ko ngayon. 5 kaming magkakasama na pare-pareho yung agency namin. So, wala akong contact sa kanila dahil nga naiwan ko yung cellphone ko. Doon ko kasi sila friends sa isa kong FB account. So, ito yung damit na pinasuot sa amin na agency ko dito sa ibang bansa. So, suot na lang ako ng pang-ilalim kasi nga medyo manipis siya. Pero madali lang siyang matuyo kasi nga manipis siya. So, ito yung agency ko dito. Yung agency ko dito ang sumundo sa amin nung pagdating namin sa airport. Sinundo kami kasi nga pinasa na ng agency ko sa Pilipinas yung aming picture dito sa Saudi. Dito sa agency ko sa Saudi. So, sa likod, ayan yung Global Pro Multi-Service. Yan yung agency ko sa Pilipinas. Hinatid kami sa airport, marami kami. Sabay kami sa mga staff. Umagang-umaga kami hinatid. Ang flight namin is 11:45 pa ng umaga. Pero, sinabay na kami ng staff. Kuripot din yung aking agency kahit siksikan kami sa loob ng van. Talagang sinabay na kami sa mga staff. So, no choice talaga kapag isa ka aplikante, kailangan mong tiisin hanggang sa makaalis ka. So, yun yung naging experience ko sa kanila. So, ito ngayon yung ginagamit ko, panloob sa aking uniforme. So, napakinabangan din siya. Tsaka mabilis lang siyang matuyo. So, yun lang guys, yung may share ko sa inyo for today. Yung i-share ko sa inyo na experience ko. So, ito pala guys, i-share ko din sa inyo itong binili ng amo ko ngayon. Ngayong gabi lang, binili ng amo ko. So, dito siya sa Saudi Arabia, Al Badir. So, binilhan nila ako ng damit. So, nung una kasi, binilhan ako ng 3 uniforme ng amo kong lalaki. So, yun yung binili sa akin. Tapos, pagkain,
yung mga stick-o na pagkain, tapos yung itong ano na to. Paisa-isa silang bumili, hindi talaga yung isahan lang na pagbili, hindi. Paisa-isa, tapos binilhan din nila ako ng toothpaste. Tapos ngayon naman ito. So, itong damit na binili nila sa akin, ipapasuot yata to bukas. Kasi bukas is Huwebes. Kamis sa Arabic. Ayan yung damit na binigay nila. So, ito yung katerma niya. Ayan. Ganda yung tela niya. Manipis lang siya pero komportable siya. So, ayan. May belt pa kasi siya. So, ayoko nang mag-belt. Baka tanggalin ko tong belt niya. Kasi nga, pag nag-belt pa, kita yung puso natin dyan na ano. Tapos, ito yung panloob niya. Yan. Tapos, binilhan din nila ako ng jacket. Kasi malamig na dito. Ayan yung jacket. Ano siya? 25 SR siya. Hindi. 25 Saudi Riyal. Yan. Tapos, medyas. Ito lang yung binili nila. Isang uniform, isang pares ng uniform, isang jacket, at 3 pares ng medyas. Yan siya. May sombrero siya. Yung jacket na ito may sombrero. So, maganda rin yung tela niya. Malambot siyang isuot. Okay siya sa panglamig. So, 25 Saudi Riyal. Yung uniform din, 25 Saudi Riyal. Maganda yung uniform niya, malambot. Type ko yung tela niya. Pero yung ito niya, yung belt niya, tali niya sa likod na maganyan, hindi ko type kasi nga medyo maliit na siya sa akin. So, hindi ko siya itatali. Kasi mahirap na tayo dyan. Fit yung natin. Bawal yan sa kanila. So, yun lang guys, yung may share ko sa inyo for today's video. Sana may natutunan kayo. Sa mga nag-comment kung paano mag-loan sa PGH, sa napanood nilang previous ko na video, so pakipuntahan na lang yung channel ko. Di kaya ilalagay ko na lang sa screen yung previous ko na video para makikita mo, mapanood mo kabayan at makatulong ako sa iyo. So, sa mga nag-comment, susunod ko na lang sasagutin yung comment nyo kasi hindi ko siya naisulat. So, kailangan ko siya isulat para isa-isa ko siyang masagot. So, next video naman yun guys para masagot ko siya isa-isa. So, thank you for watching. Salamat sa pagsuporta at sa pagtiwala, sa pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel. At God bless sa ating lahat.